It takes two people to tango. Ika nga nila. Sa pag-ibig, sa pagnanasa, at sa pakikiapid. Ang kagustuhan ng isa ay maaaring kagustuhan din ng isa pa. Kaya sila ay nagkaroon ng mutual understanding at gawin ang ipinagbabawal, ang pagtataksil sa kanilang mga asawa. Taong 1991, sina Leslie at Trevor ay natagpuan na wala ng mga buhay. Ang kanilang mga asawa na sina Colin at Hazel ay nagkaroon ng lihim na relasyon at ang pighati na dulot ng kataksilan na yon ang nagdala sa kanila para kitlin ang kanilang mga buhay. Hindi nga ba talaga nila nakayanan ang nangyaring kataksilan o may iba pang dahilan ng kanilang kamatayan? Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Colin Howell. Si Colin Howell ay pinanganak sa UK noong 1959. Ang kanyang ina na si Sarah ay isang Baptist at pinalaki ang mga anak na may pagka-istrikto pagdating sa disiplina at paniniwala ng kanilang simbahan. Kilala siya sa kanyang talino at sipag at nag-aral sa Queen's University ng dentistry. Sa kanyang pag-aaral, siya ay hindi mahilig na makihalubilo at mas gusto na palaging mag-isa lamang. Ang kanyang mundo ay umikot lamang sa pag-aaral at palagi ang pagpunta sa simbahan. Isang araw habang si Colin ay pumunta sa isang church event, isang dalaga ang pumukaw ng kanyang mga mata. Hindi maikakaila ang kanyang kariktan. Sa kanyang itim na buhok, mainit na mga ngiti at mapupungay na mga mata, si Colin ay tila nabighani sa dalaga na si Leslie Clark. Si Leslie ay ipinanganak noong 1960 sa England. Noong kabataan ni Leslie, ang kanyang pamilya ay ilang beses na nagpalipat-lipat ng tirahan bago nagsettle sa Dublin. Katulad ng kanyang tiyahin at dalawang pinsan, siya ay nag-aral ng nursing. Siya ay mahilig makihalubilo at palakaibigan at bilang parte ng kanyang kabataan ay naranasan din ang date meetings. Sa mga meetings na ito ay nakilala niya ang isang junior doctor na medyo kanyang natipuhan. Sila ay nagkaroon ng mutual understanding at nagkaroon ng casual dates. Ang junior doctor ay isang Catholic at isang araw ay inibitahan niya si Leslie sa isang church event at sa event na yon nang una niyang nakita si Colin. Sina Leslie at Colin ay parehong naging komportable sa isa't isa. Si Colin in particular ay nagkaroon ng malalim na pagtingin kay Leslie at si Leslie naman bagamat interesado kay Colin ay mas matimbang ang pagtingin sa junior doctor. Isa pa, siya ay kasalukuyan noon na nag-aaral pa, kaya ang pag-ibig o seryosong relasyon ay malayo pa sa kanyang bokabularyo. Isang gabi, matapos ang isang date ni Leslie kasama ang junior doctor, sa kanilang pag-uwi ay nadat na nila si Colin na naghihintay kay Leslie. Lakas loob na ipinahayag ni Colin ang kanyang pag-ibig kay Leslie at sa proseso, sila ay nagkaroon ng pagtatalo ng junior doctor. Sa huli, ang junior doctor ay umalis na lamang at sa pag-alis na ito, ang naging simula ng kabanata sa buhay pag-ibig nila Colin at Leslie. Hindi din nagtagal at sina Colin at Leslie ay pumasok sa isang relasyon. Sa relasyon na ito, mas higit ang pagmamahal na galing kay Colin. Kalaunan matapos ng higit isang taon, ang dalawa ay pumunta sa Greece para sa isang bakasyon, kung saan si Leslie ay tuluyan ng nakaramdam ng connection at pagmamahal kay Colin. Taong 1983, nang sina Colin at Leslie ay tuluyan ng na-engage.
hindi din nagtagal matapos na graduate at nakapasa bilang dentista. Sa mata ng Diyos Ama, ang dalawa ay tuluyan ng sumumpa ng kanilang pag-ibig para sa isa't isa. Napakaganda ng kanilang love story. Nagkakilala, nagkaibigan, at tuluyang nanumpa na magsama habang buhay. Till death do us part, ika nga sa kanilang sinumpaan. Pero hindi din magtatagal, ang kanilang relasyon ay mababalot sa kasinungalingan, kataksilan, kamunduhan, at kamatayan. Ang pamilya ni Colin ay may malalim na pananampalataya sa kanilang relihiyon at kasama na dito ay malalim na pagsunod sa mga religious practices. At isa na dito ay ang sex before marriage. Si Colin ay naging bukal at matatag sa paniniwala na ito, ngunit ang totoo, taliwas iyon sa naging relasyon niya kay Leslie. Bago sila ikinasal, ang dalawa ay ilang beses nang nagsama sa ibabaw ng kama, kung saan si Leslie ay 3 beses na nagdalang tao. Bilang bawal ito sa kanyang paniniwala, syempre ay ayaw ni Colin na makita bilang isang taong lumabag sa kanyang labis na pinaniniwalaan. Kaya naisip niya ang isang bagay na makakaresolba sa problema na ito, na silang dalawa lamang ni Leslie ang makakaalam, at iyon ay ang abortion. Bagamat mayroong alinlangan si Leslie sa gustong mangyari ni Colin, sa takot na siya ay iwanan nito, siya ay pumayag din. Matapos nilang ikasal, ang dalawa ay lumipat ng ibang lungsod at doon ay nanirahan. Ayos naman ang kanilang simula doon at parehong nakakuha ng trabaho. August 1984, nang isilang ang kanilang panganay na anak na si Matthew, kung saan si Leslie ay huminto sa kanyang trabaho at naging isang full-time mom. Sa una ay masaya si Leslie sa kanilang setup, ngunit kalaunan, medyo siya ay nahirapan na mag-adjust. Si Colin ay palaging busy sa trabaho, habang siya ay nasa bahay at nag-aalaga ng kanilang anak. Sa bagong nilipatan na lugar, walang trabaho at malayo sa kanyang mga kamag-anak, tila hirap siya sa kanyang bagong buhay. Taong 1986, ang ina ni Leslie ay bigla na lamang nagkasakit at sa kasamaang palad ay pumanaw matapos lamang ng ilang linggo. Ang pagkawala ng kanyang ina ay dumagdag din sa kalungkutan ni Leslie na noon ay nagdadalang tao pa sa kanilang pangalawang anak ni Colin. Matapos ng 2 buwan, ang kanilang pangalawang anak na si Lauren ay isinilang at bagamat ang bagong sanggol sa pamilya ay nagbigay ng saya sa lumbay na nararamdaman, hindi iyon nagtagal at kalaunan, siya naman ay nagkaroon ng postnatal depression. Sa pagkalugmok ni Leslie sa kalungkutan ay ang pag-angat naman ni Colin sa kanyang larangan. Matapos ng 5 taong pagtatrabaho, naisip ni Colin na bumili ng isang property at mag-set up ng kanyang sariling clinic doon. Ang desisyon na ito ay hindi niya isinangguni kay Leslie, katulad ng kakulangan niya sa oras noong si Leslie ay baon sa kalungkutan. Si Leslie ay nagdalang tao muli at matapos na iluwal ang kanilang pangatlong anak na si Daniel, ang kanilang pamilya ay lumipat sa mas malaking bahay sa katabing bayan. Ang paglipat na ito at ginawang sariling clinic ay nagbigay sa pamilya ng abot-leeg na utang. Taong 1989, nang si Leslie ay muling nagdalang tao at kasabay ng pagdadalang tao na ito ay ang simula naman ng tuluyang pagbulusok ng kanilang pagsasama. Bago ipanganak ang kanilang pangatlong anak, si Colin ay nagkaroon ng kalaguyo sa isang babae na kasal din, na nakilala niya dati sa pinasukang university. Ang dalawa ay nagkaroon ng halos 1 buwan na affair at bagamat tapos na ang relasyon na yun nang malaman ni Leslie, ang kanyang tiwala kay Colin ay tuluyan nang nawala. Naisip nila na magdiborsyo na, ngunit dahil ang diborsyo ay taliwas sa kanilang relihiyon, agad na binura iyon ni Colin sa kanilang opsyon.
Mas naging matimbang ang kapakanan ng kanilang mga anak, kaya sila ay patuloy na nagsama bilang isang buong pamilya. Pero hindi din magtatagal ay muling mangangaliwa si Colleen nang pumasok sa kanilang buhay si Hazel Buchanan. Si Hazel ay pinanganak noong 1963 at lumaki sa isang dairy farm. Ang kanyang buong pamilya ay devoted Baptist, kaya siya katulad ni Colleen ay lumaki sa istriktong gabay ng mga magulang. Noong siya ay 16 na taong gulang, ay nakilala niya ang kanyang unang pag-ibig. Ngunit agad din naman na iyon ay nagtapos nang ang kasintahan ay pumanaw, nang ang motorsiklo na sinasakyan nito ay nabangga na agad nitong kinamatay. Kalaunan, siya ay nagtrabaho sa isang grocery store kung saan niya nakilala ang 20-year-old police officer na si Trevor Buchanan. Si Trevor ay madalas na tumungo sa grocery store kasama ang kanyang mga katrabaho para bumili ng kanilang mga kailangan. Ang dalawa ay agad na nagkagustuhan, naging magkasintahan at nagpakasal kalaunan. Sila ay nagkaroon ng 2 mga anak na sina Lisa at Andrew, at si Trevor ay higit ang saya sa kanilang pagsasama. Siya ay naimpluwensyahan din ni Hazel na maging isang devoted Baptist. Kaya ang buong pamilya ay palaging pumupunta sa simbahan ng walang paliya. Sa kanyang trabaho, si Trevor ay napunta sa crime scene department kung saan siya ay nag-excel. Si Hazel naman ay ayos din pagdating sa pangangailangan ng buong pamilya, at iyon ay nakikita sa kung gaano kaayos ang kanilang kabahayan. Importante kay Hazel ang kaayusan sa kanilang bahay o maging sa atensyon ni Trevor man. Kapag kailangan niya si Trevor, kahit ano pa man o nasaan man ang asawa, agad ito dapat na pumunta sa kanya. Sa pangangailangan na ito ni Hazel, obviously ay naapektuhan ang kanyang pakikisama sa katrabaho maging sa kanyang mga kaibigan. Dahil para kay Hazel, siya dapat ang laging nasa una. Ang pamilya Buchanan ay lumipat ng bahay. Si Trevor ay mas naging busy bilang crime scene officer, at si Hazel naman ay nakakuha ng trabaho bilang isang nursery assistant sa lugar. Ang pangalawang anak na mag-asawang Colleen at Leslie ay doon pumapasok, at may ilang beses na din na si Colleen ay sumusundo sa anak. Minsan, si Colleen ay lumapit kay Hazel at nakipagkwentuhan. Hindi nila namalayan ang oras at nagulat na lang na halos silang 2 na lamang ang nasa playground. Si Colleen ay isinama ang kanyang mga anak para sa isang swimming lesson. Nang sila ay nasa changing room na puno ng mga bata at kapwa magulang, si Colleen ay nakita si Hazel na kasama naman ang mga anak nito. Ang dalawa ay muling nagkakwentuhan, at sa dumaan na mga linggo, ang pag-uusap na yon ay nahaluan na ng konting landian. Ilang linggo ang lumipas, isang group outing ang dinaluhan ng kani-kanilang pamilya, kung saan sina Colleen at Hazel ay nagkaroon ng pagkakataon na mapag-isa, kung saan nila natikman ang kanilang unang halik. Sina Colleen at Hazel ay tuluyan ng nagkaintindihan. Para makita ang isa't isa, sila ang humanap ng oras at paraan. Si Colleen ay magaling magpatugtog ng gitara, kaya ito ang kanilang ginawang dahilan para sila ay magkita. Si Colleen ay pumupunta sa bahay ni na Hazel para turuan ito na maggitara, at minsan habang si Trevor ay wala sa kanilang bahay, sa unang pagkakataon, ang dalawa ay nagsama na sa kama. Sila ay talagang nahumaling na sa isa't isa, at hindi na alintana pa kung ano ang bawal. Hindi din nagtagal, si Hazel ay nagdalang tao, at syempre si Colleen ang ama. Silang dalawa ay parehong pinalaki sa istriktong disiplina, at ang mga pamilya ay mga devoted Baptist.
kaya ang bunga ng kanilang pangangaliwa ay hindi dapat malaman ng madla. Ang solusyon ni Colin dito ay abortion, katulad ng ginawa niya kay Leslie para itago ang sex before marriage nila noon. Ang kanilang mga kabiyak na sina Leslie at Trevor ay hindi bato para hindi malaman na mayroong hiwaga sa kanilang mga asawa. Si Leslie ay sinabi ang kanyang mga haka-haka sa kanilang pastor, kung saan ang pastor ay kinausap sina Colin at Hazel. Si Hazel ay umamin sa maling ginawa sa pastor, ngunit sinigurado na sila ay hindi humantong sa kama. Sina Colin at Hazel ay parehong tinanggal sa kanilang mga tungkulin sa simbahan at inutusan na umattend ng couple counseling kasama ang kani-kanilang mga asawa. Bagamat parehong nabigla at nasaktan sa pagtataksil na ginawa ng kanilang mga asawa, si Leslie ang higit na apektado sa mga nangyari. Hindi din nagtagal, nalaman ni na Leslie at Trevor na ang dalawa pala ay talagang humantong na sa kama. Hindi iyon kinaya ni Leslie, kaya siya ay na-depress ng sobra-sobra at nagkaroon ng alcohol dependency. Minsan pa nga sa sobrang pait na nararamdaman ay sinubukan din niya na kitlin ang kanyang buhay. Pero matapos na siya ay makaligtas, sinabi niya na hinding-hindi na niya yun gagawin. Mayroon siya mga anak na maiiwan, kaya hindi na niya gugustuhin pa na mamaalam. Matapos na mabuking, sinubukan ni na Colin at Leslie na maayos ang kanilang pamilya kahit sa panlabas man lang. Minsan si Leslie ay naisipan na mag-relax, kaya siya ay pumunta sa kanilang banyo para sa isang relaxing bath at sound trip. Ang problema, ang cord ng music player ay hindi sapat sa pwesto na kinalalagyan niya, kaya siya ay gumamit ng extension cord at ipinatong ang music player sa bandang likod niya. Maya-maya, si Colin ay pumasok at sinabi na gagamitin niya ang music player. Nang kinuha ni Colin ang player, ang extension cord ay umangat. Buti na lamang ang cord ay nalaglag diretso sa tuyong floor at hindi sa may paanan ni Leslie na basa ng tubig dahil sigurado na siya ay manginginig. Bagamat ang nangyari ay tila isang aksidente lamang, si Colin ay nag-request na huwag sabihin kahit kanino ang nangyari. Iyon ay katakataka sa panig ni Leslie, kaya nang sumunod na mga araw, siya ay tumawag sa tatlo niyang mga kaibigan at sinabi ang nangyari. At sinabi din ni Leslie na sinabi niya sa kanila iyon dahil baka sakali na mayroon sa kanyang masamang mangyari. Ang kanilang pastor ay sinabihan si Colin na si Hazel ay naka-move on na sa kanilang relasyon at masaya na sa kanyang buhay. Si Colin ay hindi iyon pinaniwalaan at tinawagan si Hazel para iyon ay kumpirmahin. Sinabi naman ni Hazel na ang kanyang buhay ay naging miserable at sobrang na-miss niya si Colin ng husto. Dahil dito, ang kanilang bawal na relasyon ay nagpatuloy at sa pagkakataon na ito ay may alam na doon si Leslie. Bagamat sinikap ni Leslie na magpakatatag sa nagpatuloy na relasyon ng dalawa, siya ay nabaon muli sa depresyon sa biglang pagpanaw ng kanyang ama. Ang kanyang ama na si Harry ay sinasabing nagsuffer ng heart attack dahilan ng agad nitong pagpanaw. Nagsimula muli siya na dumepende sa alak, sa pangangaliwa ng asawa at pagpanaw ng kanyang ama. Siya ay tuluyan ng nalugmok sa kalungkutan at ang kanyang pagnanais na mabuhay ay tila wala na namang kasiguraduhan. March 19, 1991, si Colin ay nagising bandang alas 8 ng umaga at nakita na wala si Leslie sa kanilang bahay. Napansin niya na ang pinto sa garage ay nakabukas at ang kanyang kotse ay wala din sa loob. Sa paghanap kay Leslie, isang letter pa ang nakita niya sa kitchen table na may handwriting ni Leslie at ang nilalaman, "Mahal kong Colin, sinusubukan ko na matulog na. Kung hanggang kailan, hindi ko alam.
Salamat sa tulong mo nitong mga nakaraang araw at sa magagandang pagkakataon sa ating pagsasama. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa iyo dahil hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Ngunit nakita ko na ang buhay ay patuloy lamang matapos ng ilang linggong pighati at kalungkutan. At aminin natin, Colin, wala ako kung kumpara sa taong mahal mo na nawala sa'yo. Kung ako ay magising man kinabukasan, hayaan na lang natin ito na ating sikreto. Hindi din nagtagal, si Colin ay tumawag sa isa sa kanilang ka-church na si Jim Flanagan para itanong kung nakita nito si Leslie. Ikwinento ni Colin na nang nakaraang gabi, nakita niya sina Leslie at Trevor na nag-uusap sa kanilang bahay kung saan ang dalawang lalaki ay nagkaroon ng pag-aaway. Si Trevor ay umalis na din kalaunan at sa tingin ni Colin, si Leslie ng gabing yun ay umalis din ng kanilang bahay. Si Jim ay tumawag kay Hazel para itanong si Trevor kung saan siya ay sinabihan na wala din sa kanilang bahay si Trevor. Nakiusap si Colin na i-check ni Jim si Leslie sa bahay ng namayapang ama nito. Ayon kay Colin, maaari na doon pumunta si Leslie dahil ito ay nangungulila pa din sa ama. Si Jim ang kanyang pinakiusapan na pumunta dahil walang maiiwan at mag-aalaga sa mga anak nila. Nang pumunta doon si Jim, ay wala naman siyang nakita na out of ordinary, maging any sign ni Leslie. Ang labas ng kabahayan ay tahimik at ang garage door ay nakalock. Sa bahay naman ni Hazel at Trevor, matapos na tawagan ni Jim, si Hazel ay worried na din. Sila ni Trevor ay may malaking tampuhan at madalas na magkasagutan. Nang nakaraang gabi, ng oras na para mamahinga, ay hindi siya sinundan at tinabihan ni Trevor sa kama. Madaling araw na nang si Hazel ay naalimpungatan sa boses ni Trevor na tila may kausap na sa kanyang tingin ay si Leslie. Hindi na siya nag-abala pa na bumangon at puntahan ang dalawa at muling nakatulog. Kinaumagahan ay hindi niya nakita si Trevor sa kanyang tabi at buong kabahayan. Napansin niya na ang kotse ni Trevor ay nakapark sa labas at napaisip kung saan ito pumunta na hindi dala ang sasakyan. Bumalik tayo sa bahay ni Colin at Leslie. Si Jim ay pumunta na doon at ibinalita kay Colin na hindi niya nakita si Leslie. Sinabi ni Colin na sobrang nag-aalala siya kay Leslie at ipinakita pa ang handwritten letter ni Leslie kay Jim. Dumating ang hapon at ni anino ni Leslie ay hindi pa din nakita ni Colin. Siya ay tumawag muli kay Jim at nag-request na i-check muli ang bahay ng ama ni Leslie sa isa pang pagkakataon. Pumayag naman si Jim at dala na ang susi ng bahay doon. At kasama na din ang isang police officer na si Officer Green, sila ay muling tumungo sa bahay ng ama ni Leslie. Sa ilang beses na ginawang pagkatok ni Jim at Officer Green sa bahay, ay wala silang nakuhang sagot. Sila ay pumasok na sa bahay at walang Leslie na nakita sa loob. Bago sila umalis, ang dalawa ay chinek din ang garahe at sa pagbukas ni Jim ng pintuan, agad niyang nakita ang isang sasakyan kung saan ang pinto ng driver's seat ay nakabukas. Siya ay may naaninag sa loob at agad na nangamba nang ang kanyang naaninag ay si Trevor. Si Trevor ay nakaupo doon at ang isang binti ay halos nakalabas na sa pintuan. Si Jim ay agad na lumapit at sa kanyang paglapit ay agad siyang nakaamoy ng gasolina. Sa likod ng sasakyan ay isang figura pa ang kanilang nakita at iyon ay walang iba kundi si Leslie. Siya ay mayroon pang headphone sa kanyang tainga at malapit sa kanyang katawan ay tatlong mga larawan ng kanyang pamilya. Ang susian ng sasakyan ay naka-on sa ignition at mayroong hose pipe ng vacuum cleaner na connected sa exhaust na naroon malapit sa ulo na ni Leslie.
Malinaw na sina Trevor at Leslie ay wala ng mga hininga pa at ang dahilan ng kanilang kamatayan ay dahil hindi nila kinaya ang kataksilan ng kanilang mga asawa. Sa pagkamatay ni na Leslie at Trevor, ang kani-kanilang pamilya ay hindi makapaniwala sa kanilang ginawa. Sila ay parehong hindi kinakitaan ng indikasyon na kitlin ang kanilang mga buhay. Si Leslie ay nag-book pa nga ng ilang tanning session na taliwas sa aksyon ng isang taong may plano ng mamaalam. Ang resulta ba ng kataksilan ng kanilang mga asawa ang naghatid sa dalawa na tapusin ang kanilang mga buhay? O may iba pa bang dahilan kung bakit sila ay bigla na lamang na maalam? Ang katawan ni Leslie at Trevor ay hindi nakitaan ng anumang abnormality o something suspicious. Ang blood sample ni Leslie ay mayroong small amount of alcohol at sleeping pills. Si Trevor naman ay nakitaan din ng small amount ng sleeping pill sa blood sample at mayroong mga gasgas sa kanyang magkabilang tuhod at sugat sa labi. Ngunit ayon sa pathologist, hindi iyon sapat na dahilan para sabihin na ang mga iyon ang nagdala sa kanila sa kamatayan. Hindi kaila sa kanilang mga kaibigan at kakilala ang kanilang depresyon at kalungkutan. At si Leslie ay mayroon pang history ng suicide attempt noon, kaya ang konklusyon ng mga otoridad, sina Leslie at Trevor ay parehong kinitil ang kanilang mga buhay sa pamamagitan ng carbon monoxide poisoning. Ito ang opisyal na record hinggil sa nangyari ng araw na yon, pero 20 years later, isang pag-amin ang babago at magtutuwid sa totoong nangyari kina Trevor at Leslie. Sa pagkawala ng kani-kanilang kabiyak, sina Colin at Hazel ay nagpatuloy sa kanilang relasyon. Bagamat sila ay malaya na, kailangan pa din nilang magsama with extra caution. Sa nangyari kina Leslie at Trevor, ang kanilang relasyon ay naapektuhan at hindi na kasing init pa kumpara sa dati. Si Hazel ay tila na konsensya at ang resulta ay hindi niya na kaya pang tabihan si Colin sa kama. Bilang solusyon, si Hazel ay binigyan ni Colin ng laughing gas o nitrous oxide bilang sedative o pampakalma. Saka i-enjoy ang isa't isa sa kama. Pero ang setup na ito ay hindi din nagtagal, kaya ang solusyon ni Colin ay ang pagbibigay kay Hazel ng pampatulog at si Colin na ang bahala kapag si Hazel na ay tulog. Hindi din nagtagal at tuluyan nang lumabo ang kanilang relasyon at nakatagpo ng bagong pag-ibig. Si Hazel ay nakilala si David Stewart at si Colin naman ay nakilala si Kyle Jorgensen na kanyang pinakasalan at nagkaroon ng mga anak. Sa pagpasok ni Kyle sa buhay ni Colin ay ang pagpasok din niya sa isang pinakatatagong sekreto na isang araw ay isiniwalat ni Colin sa kanya. Ayon kay Colin, isang gabi, sinabi ni Leslie sa kanya, and I quote, "Malapit na itong matapos, pupunta na ako sa langit. Siguro kayo ni Hazel talaga ang para sa isa't isa. Hindi ko kaya nakalimutan ito. Si Trevor ay hindi din kaya na ito ay kalimutan." Sa narinig na ito, si Colin ay inisip na ito ay isang indirect na hiling na si Leslie ay gusto nang mamaalam. Inisip niya na gawin ang gusto ni Leslie bilang isang mercy killing. Kaya kinausap ni Colin si Hazel tungkol sa kanyang plano na tapusin na ang kanilang pagiging miserable. Sa una si Hazel ay nag-alangan, ngunit ang pag-aalangan na ito ay hindi din nagtagal. Noong gabi ng May 18, 1991, mahimbing na natutulog si Leslie sa kanilang sofa sa sala. Sa halip na humiga sa kanilang kama, si Leslie ay madalas na doon na matulog. Si Colin naman matapos na masiguro na tulog na ang mga bata, siya ay bumaba at pinuntahan si Leslie.
Gamit ang isang plastic bottle, si Colin ay hinati iyon sa dalawa. Ang isang parte ay idinugtong niya sa garden hose at ang isang parte naman ay idinugtong niya sa tambutso ng kanilang sasakyan. Ang dulo ng hose ay inilagay naman niya sa loob ng kumot ni Leslie, kung saan ang usok na galing sa tambutso ay unti-unti niyang nalanghap. Si Leslie ay nagising at nang malaman niya na malapit na siyang mamatay, sinubukan niya na umiyak at tawagin ang panganay na anak na si Matthew. Ngunit ang lumabas sa kanyang bibig ay isa lamang mahinang hinaing. Si Colin sa pagkakataon na ito ay umibabaw kay Leslie at hawak ang hose ay ipinasok sa kobre kama na tinatalukbungan ni Leslie, hanggang sa siya ay tuluyan ng bawian ng buhay. Matapos nito, si Colin ay pinalitan ang pajama ni Leslie ng panlakad na damit at inilagay ang kanyang katawan sa loob ng trunk ng sasakyan. Siya ay kumuha ng ilang mga gamit ni Leslie at saka umalis at tumungo naman sa kanyang susunod na target na si Trevor. Sa bahay nila Trevor, si Hazel ay naghihintay matapos magawa ang kanyang parte. Siya ay naglagay ng sleeping pills sa pagkain ni Trevor at naghintay sa pagdating ng kanyang si Colin. Bandang hating gabi nang dumating si Colin at ginawa din niya ang katulad ng ginawa niya kay Leslie. Ang dulo ng hose ay inilagay niya sa bibig ni Trevor, kung saan si Trevor matapos malanghap ang usok ay nagising at sinubukan na lumaban. Si Colin ay nadaig si Trevor at muling ibinalik ang dulo ng hose sa kanyang bibig, kung saan si Trevor ay tuluyan ng na-suffocate. Si Colin ay binihisan din si Trevor at inilagay sa likod ng sasakyan katabi ni Leslie. Bago umalis, si Colin ay nagbilin pa kay Hazel na linisin ang dapat na linisin at sunugin ang maaaring mga ebidensya. Si Colin ay tumungo na sa Castle Rock, kung saan naroon ang bahay ng namayapang ama ni Leslie, at sinimulan na ayusin ang kanilang mga katawan para palabasin na sina Leslie at Trevor ay nagkasundo na mamaalam dahil hindi nila nakayanan ang kanilang ginawang kataksilan. Ang suicide letter naman na ipinakita niya sa mga otoridad ay isang letter na ginawa talaga ni Leslie nang minsan na siya ay malasing. Matapos na malaman ang sikreto ni Colin, ang bagong asawa ni Colin na si Kyle ay talaga namang nangilabot sa kanyang ginawang pag-amin. Sinubukan ni Kyle na himukin ang asawa na sumuko sa mga otoridad, ngunit si Colin ay nagawa na kumbinsihin si Kyle na kailangan niya ng oras at panahon para pag-isipan ang lahat. Si Colin ay tumanggap ng malaking halaga galing sa life insurance settlement ni Leslie at sa pamamagitan nito ay bumili ng real estate. Pinalawak pa ang kanyang karir bilang isang dentista at nag-move on sa buhay. Ang asawa ni Colin na si Kyle, sa kawalan ng masasabihan, ay sinubukan na humingi ng payo sa kanilang church leaders. Ang mga pinuno naman ay nagdesisyon na hindi makipag-ugnayan sa mga otoridad. Malalim ang kanilang paniniwala na ang Diyos ang gagawa ng paraan at sa tamang panahon ay ang magbibigay ng hatol kay Colin. Ang ginawa ni Colin na ito ay kanilang ipagpapas sa Diyos na lamang. April 30, 2007, higit 15 taon matapos pumanaw ni Leslie, ang kanilang panganay na anak ni si Matthew ay namatay sa aksidente. Matapos ng higit 1 taon naman, si Colin ay nagkaroon ng matinding issue pagdating sa pera. Siya ay nagkautang ng about 100,000 pounds at na-scam pa ng 350,000 pounds nang nag-invest siya ng pera para hanapin ang mga itinagong mga ginto ng Hapon noong World War II sa Pilipinas. Sa mga pangyayari na ito, si Colin ay kumbinsido
na siya ay pinaparusahan na ng Diyos sa kanyang ginawa. Siya ay tuluyan ng bumigay at naghugas kamay at sinabihan ang kanilang church elders. Sa pagkakataon na ito, ang mga pinuno sa simbahan ay hindi na ipinagsa Diyos ang lahat. Sila ay inudyukan na si Colin na umamin at sumuko sa mga otoridad. December 3, 2010, matapos ng halos 2 dekada, si Colin ay nasentensyahan ng 21 years in prison matapos umamin na guilty sa pagpaslang kina Trevor at Leslie. Si Hazel naman bilang isang kasabwat at naging parte sa krimen ay napatawan ng minimum sentence of 18 years in prison. Taliwas kay Colin na umamin, si Hazel ay dininay ang anumang papel sa krimen. Ayon sa kanya, siya ay napilitan lamang na gawin iyon dahil sa takot kay Colin. Ilang beses siya na naghain ng apela, ngunit iyon ay ilang beses din na na-deny. Humigit kumulang 1 taon at kalahati pagkatapos niyang umamin sa pagpaslang kina Leslie at Trevor, si Colin ay kinasuhan ng 17 counts of indecent assault ng 6 na mga babae. Ayon sa mga ito, sila ay pinagsamantalahan ni Colin sa dental office nito between 1998 at 2008. Katulad ni Hazel, sila ay tinurukan ng droga bago gawa ng asulto. Ayon sa isang source, si Colin ay may seryosong problema pagdating sa porn. Dahil dito ay hindi niya pinapayagan si Leslie noon na magkaroon ng Cosmopolitan o iba pang mga katulad na magazine sa kanilang sala. Dahil sa tingin niya, ang mga yun ay may mga suggestive at provocative material. Si Colin ngayon ay kasalukuyang nasa bilangguan at sinasabing mayroong magandang reputasyon sa kanyang mga inmates. Mayroon ding report na siya ay may balak na gumawa ng isang fairy tale book para sa mga bata. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!